And whatsoever you do, do it heartily as the Lord and not unto men. 24. Knowing that the Lord, ye shall receive the rewards of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. And Psalms chapter 84, verse 10, sabi niya, for a day in thy court is better than 1,000. I had rather to be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tent of the wickedness. Praise God. So mahingan po natin si Nanay Beng na mag-pray sa karagdagang pagpapala ng Diyos. As an act of worship. Praise God. The heart of a servant as an act of service. Praise God. So malayo po kayo mga kapatid. Ang puso ng paglilingkod bilang isang akda ng pagsamba. Praise God. So, before bago po ako maggawa ng outline na to, Lord, ano bang magandang pamagat or magandang maituro sa mga anak? So, nag-come up or pumasok sa isipan ko ang isang salitang heart of service. So, sabi ko, Lord, I know this is your will and I believe na ito yung gagamitin mo para mapalakas ang mga anak. So, tunay nga mga kapatid na sabi mo nga kanina doon kaya sa kausap ko sa labas, kung sa school, madali lang magturo. Madali lang kasi pag hindi ka prepare, okay, copy this and copy that, I will explain that next week or next meeting. Pero dito, hindi po pwede yun. Kailangan po tayong prepare, kailangan po tayong maghanda kasi ito po ay isang digmaan. Digmaan hindi lang po sa ating sarili, kundi digmaan din po ito kung paano natin may encourage at mapapalakas ang mga makikinig po sa atin. Praise God. Hallelujah. So kung titignan po natin yung binasa po nating salita or yung verse ng Colossians, sabi ito po ay isang malakas o makapangyarihang passage na nagbibigay po ng encouragement sa mga believers. Upang tayo po ay gumawa at tayo po ay ating ding evaluate ang ating po mga puso at ating po mga ginagawa araw-araw. Bakit? Dahil tunay nga mga kapatid na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin o naglilingkod po tayo sa nag-iisang Diyos. Hindi po natin dito sinisik kung sino po ang mag-approve sa atin bilang isang tao. Kundi, ang pinapaluguran po natin, ang piniplis po natin, is walang iba kundi ang ating po Panginoon Diyos. Praise God. Palagpakan po natin ang Panginoon ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, whatsoever you do, work with all your heart. Ano man ang gagawin po natin, gawin natin to ng buong puso. Praise God. Sabi ko nga doon sa mga sa dalawang anak ko, habang nung sabi ng isa, Dad, bagsak ako. Sabi ng isa, Dad, basado ako. Okay lang yan. Sabi ko, ang pinaka-importante, lahat ng gagawin nyo, gawin nyo ng buong puso para pagdating sa dulo, hindi kayo magsisisi. Dahil minsan na-evaluate po natin ang ating pong ginagawa pag nakita na po natin yung outcome. At minsan, andun na yung regrets natin. Ay, sana kung ginawa ko yung best ko, sana mas maganda ang kinalabasan. Pero bago ko pala mag-umpisa, isipin mo yung pinaka-the best ang gagawin mo. Para pagdating sa dulo, hindi ka na magsisisi. At least nakita mo or pag nagawa mo yung pinaka-the best mo. And whatever outcome is, papupurihan mo ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, sa teaching na to, mayroon po tayong 4 na points na mababasa. Una po dyan is yung work
as worship. So, halos lahat po tayo dito nagtatrabaho. Kung hindi man sa secular, sa church, sa bahay, lahat tayo may ginagawa. Pero, ang pinakamahirap po, yung pagdating ng evaluation at nakita mo ang nag-evaluate sa'yo, binigyan ka ng isang napakamababang puntos. Tapos sasabihin mo, hindi nakadabes ko naman yun ah. Sasabihin mo, ito na ba lang yung kaya kong gawin? Pero bilang isang Kristiyano mga kapatid, alalahanin at isipin po natin ng ating pong Diyos ay hindi po tumitingin kung gaano man kalaki o gaano man kaliit ang ginagawa para sa Kanya. Ang tinitingnan ng Diyos ay kung paano mo ginagawa yung binigay ng trabaho sa iyo para papurihan siya. Napakasimple lang yung magwalis ng sahig. Pero kung gagawin lang po natin yan ng dahil sa requirements, hindi po natin mapapasiyahan pa. Pero kung gagawin natin yan, dahil mahal natin ng Diyos, iniisip natin yan ang service natin para sa Panginoon, then God ay mapapaluguran po natin sa ating Panginoon. Praise God. Naalala ko yung isang pastor, hindi ko alam kung ilang taon nang nakalipas, pero nung habang ginagawa ko ng outline na naalala ko siya, sabi niya, kahit maging janitor lang o maging taga-linis na ng siya sa langit, basta nasa langit ako, gagawin ko yun. Diba? Aanhin ko ang magandang posisyon kung nasa impyerno. Tayo ay nagsisimba hindi para kumuna. Tayo ay nagsisimba hindi para kung ano ang gawin natin, kundi para purihin at tambahin. Dahil lahat tayo gusto pumunta ng langit. Sinong ayaw ng langit? Kung ayaw mo ng langit, hindi ito yung lugar para sa'yo. Pero alam ko lahat ng nandito ngayon ay gustong papurihan at gustong sambahin dahil gustong makapunta sa langit. At yung pagpupuri natin dito ay isang practice lang dahil ang totoong pagpupuri ay nandun sa langit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa, heartfelt effort. Ating heartfelt effort. Emphasize the call to work with all your heart. So heartfelt effort is very wonderful praise. Ang sabi niya, it speaks about dedication, passion, and sincerity in everything we do. Ito po ay tumutukoy doon po sa ating sinseridad, doon po sa passion na ginagawa po natin. And in fact, we are pursuing dreams, supporting loved ones, and creating something that is meaningful and putting genuine care into our actions. So hindi po tayo gumagawa ng isang bagay na dahil gusto lang po natin. Ginagawa natin to o gagawin natin to dahil mahal po natin yung ating pinaglilingkuran. Kung gagawin lang natin yan dahil wala lang, dahil gusto ko lang, dahil ito lang ng inutos, then I think much better na mag-refuse ka na lang. Kasi hindi po yung sabi niya, ang half obedience is totally disobedience. But once na in-accept mo yung job, once na in-accept mo yung task, do it with all your heart, with passion. Para lalo mong mapapurihan at lalo mong masamba yung Diyos o yung nag-utos sa iyo. Minsan gumagawa tayo, ay andyan yung kapatiran, gawa tayo. Andyan yung kapatiran, nanonood sa atin, trabaho tayo. Ay andyan si pastor, nakakahiya, wala tayong ginagawa. No. The more na wala sila dyan, the more na pagigihan po natin yung ating trabaho. And the result of our task, it will speak kung anong trabaho o anong pagkakagawa mayroon po tayo. Kung ano po yung naging outcome ng ating pong trabaho, yun po ang magsasabi kung anong ginawa o paano ka nagtrabaho.
Praise God. Hallelujah. And when thinking these concepts, sabi niya, your heart-filled effort to glorify your God. Praise God. Hallelujah. We are serving Christ, not men. We are serving the Lord, not our church leaders. Ang Sunday school, mayroon po silang directress, pero hindi yun ang kanilang pinaglilingkuran. Ang ushering, mayroon po silang head, pero hindi yun ang kanilang pinaglilingkuran. Ang Sunday school, mayroon po silang directress, pero hindi yun ang kanilang pinaglilingkuran. Sino ang pinaglilingkuran po natin? No other than our Lord Jesus Christ. Hallelujah. They are just an instrument para po tayo ay maigit kung paano po tayo gagawa. Pero the real boss na mayroon po tayo is no other than our Lord Jesus Christ. Siya po ang pinaka-boss po natin. Siya po ang dapat maluguran o mapalugod po natin. Siya dapat ang maitaas sa mga ginagawa po natin. Praise God. Hallelujah. Alam ko, napakarami po natin gawain sa church. Aside to that, napakarami din po natin dapat ayusin sa church. Praise God. Pero minsan naghahanap po tayo ng seal of approval para gumawa. Yun po ang nakakalungkot. Kasi walang pumupansin sa akin eh. Kasi walang bumabati sa akin. Kasi. Pero hindi po natin napapansin or nakikita na yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, siya pala ang nagbibigay ng reward sa mga gumagawa sa kanyang pagkakas. Serving Christ, not men, is a powerful biblical principle that emphasize devotion to God above all earthly expectations. Believers, tayo po yun, na dapat po tayong gumawa ng mayroon pong integrity, na alam po natin na ang ultimate purpose ng ginagawa po natin ay para mabigyan ng kapurihan, ng paggalang ang ating po Panginoon. Gawin po natin yan. Yes, isa tayong keyboardist, isa tayong drummer. Gawin natin yan na mayroon pong pagpupuri sa Diyos. Wala akong pakialam kung hindi ako pansinin. Wala akong pakialam kung hindi ako purihin. Basta ang alam ko, yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay makapurihan. I don't care if they will not approach me. I don't care if they will not appreciate me for what I'm doing. But what I care, I can please God. What I care is, I can give honor to God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 7, serve with good will as the Lord and not unto men. Hallelujah. So, lahat po ng gagawin po natin or gawin po natin yan nang mayroon pong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Living by these principles, approach work, relationship, and responsibilities with a heart focused on faith rather than external validation. Minsan kasi tinitignan natin, ay, mabuti pa siya, ina-appreciate. Ako hindi. Pero mas malaking ginawa ko. Ulitin ko po, hindi po tayo naglilingkod sa tao. Hindi po natin kailangan i-please si sister, si brother. Ang kailangan po natin i-please, ang kailangan po natin papurihan, is ang ating po Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Minsan pa po natin palagpakan sa Panginoon. Hallelujah. 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 Pang-apat,
eternal perspective. Eternal perspective is seeing life through the lens of eternity. Ang tinitignan po natin dito is yung pangwalang hanggan. Your earthly rewards ay pwede po yung mabulok. Your earthly rewards pwede po yung mawala. Pero yung heavenly rewards na ibibigay po sa atin ng Panginoon ay magpawalang hanggan. Praise God. Hallelujah. Dapat po natin maintindihan na ang mga nasa lupa ay mayroon pong hangganan, or we call it a temporary. Pero the more po nating pagkanasahin, yung everlasting crown or rewards na ibibigay po sa atin na Panginoon. Let's focus on what is truly matters. That's the love, faith, and living in alignment with God. Patuloy po natin i-focus ang ating pong sarili doon po sa pamumuhay na palaging naka-align sa ating pong Panginoon. Pamumuhay na palaging napapangiti ang Panginoon sa buhay po. Praise God. Hallelujah. When we embrace an eternal mindset, we find peace in trials, motivation to serve others, and deeper connection to God's promises. Kung yanakapin po natin ang eternal na mga bagay, lahat po ng pagsubok na dadaanan po natin ay magiging maayos po yan. Kaya-kaya po natin yan. Madali natin kung masusolusyonan yan. At ang motivation po natin na lalong maglingkod sa Diyos, ang motivation natin na lalong gumawa sa hubasan ng Panginoon ay lalong lalalim. At higit sa lahat, yung connection natin sa mga pangako ng Diyos ay lalong po nating pang-nanasahan. Ano yung mga pangako ng Diyos? Napakarami po niya. Hindi na po natin kayang isa-isahin. Praise God. Hallelujah. The purpose is knowing that our ultimate home is with the Lord. Ang ating pong pinaka-ultimate purpose na makapasok or makasama ang Diyos sa walang hanggan. And that is in heaven. Praise God. Hallelujah. So believers, let's focus and align our mindset for the eternity. Let's focus on God. Whatever circumstances that we are facing for, whatever trials na dinadaanan po natin, palagi po natin tandaan na mayroon po tayong Diyos, na mayroon pong Panginoon na dapat pong mapapurihan maging man sa mga pagsubok na yan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Perspective shift. Sabi niya, no matter how mundane or challenges, out of opportunities to honor God. Ano man ang pinagdadaanan po natin sa lupang ito, ay gamitin po natin yan para mapapurihan ang Panginoon. Sabi nga nila, it's a matter of choice. If you choose to praise God, then whatever circumstances na dinadanas mo, kaya mong purihin at sambahin ang Panginoon. Kahit ikaw ay dumadaan sa napakatinding pagsubok, and use the trials to praise God. Kung ikaw ay dumadaan sa napakaraming pagpapala, and then use that to praise God. So, ibig sabihin, nasa atin po kung paano po natin
gagamitin ang mga bagay na ating pinagdadaanan para lalo nating purihin at lalo nating sasabahin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So excellence and integrity, this is the two character na dapat meron po tayo. Ano yung integrity? Ano yung excellence? Excellence that is a character that inspires trust and drives success. And above pushing boundaries, refining skills, and strive for highest standards. Ibig sabihin, yung excellence na yan po ang nagtutulak po sa atin para lalo pa nating purihin, para lalo pa nating sambahin, at lalo pa nating mahalin ang Panginoon. And integrity, that is the foundation of honesty and strong moral. So kung mayroon po tayong integridad para purihin ang Panginoon, then yun po ay makakapagbigay ng purihan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Your eternal rewards will emphasize the ultimate rewards from the Lord. At alam ko, lahat po tayo, yun po ang inaantay po na atin. Pero there are some practical steps na para lalo na tayong ma-encourage, lalo tayong magpursige na maglingkod sa Panginoon. Una, approach your work with gratitude, seeing as the way to glorify God. Lahat ng ginagawa po natin, tanggapin natin yan na mayroong pagpapasalamat. At gamitin natin yan na mayroong pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, treat others with kindness and respect, reflecting the God or the love of Christ. Ituring natin o ipakita natin, magpakita tayo ng kababaan, ng kabutihan sa iba para nagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon. We must be a sun reflector. Tayo dapat o nakikita sa atin dapat ang Panginoon. Whatever we do, sasalita man tayo, gumagawa man tayo, dapat nakikita sa atin si Kristo. Hindi lang nakikita, Sunday ngayon, dapat makita sa atin si Kristo. No. Huwag po natin gamitin ang Sunday para takpan yung mga ginagawa natin sa labas. Pero gamitin natin ang Sunday para mag-recharge sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. And remember that your effort, no matter how small, have eternal significance. Remember that your effort, kahit gaano man yan kalit, mayroon po yung eternal significance. And that significance ay lalong lumingiti ang Panginoon sa buhay po natin. Praise God. Hallelujah. When we embrace the mindset of working for the Lord, even in the most routine tasks, can be act of worship and service. Kahit gaano man kalalim o gaano man kahirap, basta niyakap po natin yung buhay na paglilingkod sa Diyos, yan po ay isang tinatawag po natin na act of service. And the perspective brings joy to purpose and our daily activities, transforming our works into more meaningful experience. Napakaganda at napakasarap po na ma-experience ang Panginoon sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. Napakasarap na makilala ang Diyos sa iba't ibang part ng buhay natin. Minsan akala natin ang Diyos nagpapagligtas lang. Minsan naisip natin ang Diyos nagbibigay lang ng pagpapala. Pero nagkakamali ka kapatid. Ang Diyos
na pinaglilingkuran po natin ay kaya niyang gumawa even in your unexpected thought. If you think there is no way, then God will make a way. Isipin natin, napakahirap na itong problema ko. Napakatindi na itong problema ko ng pinagdadaanan ko. Kapatid, mayroon po tayong mas matinding Diyos. Praise God. Hallelujah. Mayroon po tayong Diyos. Hallelujah. Kung tayo nga binago ng Diyos, how much more yung sitwasyon na kinakaharap. Isipin nyo na lang yan. Kung tayo nga naisipin natin, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, pero binago tayo ng Diyos, how much more yung situation na kinakaharap po natin. And does not mean earthly rewards don't matters, but it does mean that understanding they're not an ultimate goal, but our true rewards came from God. Yes, yung kailangan natatanggap natin earthly rewards, kailangan din natin yan. Paano tayo mabubuhay kung wala yan, di ba? Pero isipin po natin na yung mga earthly rewards ay hanggang dito lang yan. Mas isipin po natin na pag gumawa po tayo sa Panginoon, may mas maganda po tayong matatanggap. Mayroon pong naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. And develop a heart of service, adopting the attitude of serving the Lord, not the human, and encourage us to develop servant heart, and it challenges us to work with integrity, excellence, and compassion, reflecting Christ's love and service in everything we do. So lalo po nating gawin or i-develop ang puso po natin na mayroon pong puso ng paglilingkod. Paglilingkod sa lahat ng aspeto. Ushers, yung pag-assist natin sa mga kapatiran natin pag nagpa-park, isang service yan para sa Panginoon. Yes, mahirap siyang gawin. Pero yung mai-set ko yung mood ng isang kapatiran para magpuro sa Diyos ay napakaganda ng puro. Praise God. Yung kakamayan natin dyan, pagpasok nila, hahanapin natin ng upuan, ay isang paglilingkod yan para sa Panginoon. Huwag po tayong magsawa na maglingkod para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. As to conclude, sabi po dun sa text po natin na Colossians, ang sabi niya, whatever we do, do it heartily as the Lord and not for men. So, this verse offers a transformation or transformative perspective of works and service. So, ito po ay nagpapaanyaya na lalo pa natin bigyan ng importansya kahit yung napakaliit na ginagawa po natin sa Panginoon. Lalo pa natin pag-igihin o pag-igihan ang ating pong ginagawa para sa Panginoon. Hallelujah. And it reminds us that no matter what we do, we have the opportunity to serve the Lord. Whatever we do, lahat po yan ay isang oportunidad para lalo lang natin purihin at sambahin ang Panginoon. The heart of God carries eternal significance and leads to a divine inheritance that we override any earthly rewards. Na ang mga makamundong rewards na minsan ay nagiging hindrance po sa atin para hindi po natin ibigay yung best natin sa Panginoon, ay isang tabi po natin yan. Lahat po ng bagay
na pwede po natin gawin para sa ikakapuri ng Panginoon sa ating pong mga buhay, doon po tayo o yun ang pag-igihan po natin. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi po tumitingin kung gaano karami ang talent mo. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi po nakatingin kung gaano kakagaling. Pero tinitignan ng Diyos yung ang puso mo ay willing bang sumunod. Let's worship the Lord, church. Ang puso mo ba ay handa or ma-space pa para sa lalong pagpupuri sa Diyos? Ang puso mo ba ay handa para sa isang pagbabago sa paglilingkod sa Panginoon? Huwag po natin ikahiya yung mga maliliit na bagay para sa kapurihan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can I invite everyone to stand up? Hallelujah. Let's worship the Lord, church. Yes, let's worship the Lord. Ang Diyos ang pinaglilingkuran po natin, mga kapatid, ay hindi po nakatingin sa mga accomplishments po natin, malaki man yan o maliit. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay nakatingin sa iyong puso kung handa ka ba? Handa ka ba na magpasapot sa Kanya? Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay nakatingin sa iyong puso kung ikaw ba ay willing sumunod sa Kanya. Kung ikaw ba ay willing magpagamit sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong isipin, kapatid, na wala kang talent. Huwag mong isipin, kapatid, na wala kang magagawa para sa Panginoon. Ang hinahanap na ng Diyos is kung ikaw ba ay willing na gumawa para sa Kanya. Kung ikaw ba ay handa para gumawa sa Kanyang ubasan. Hallelujah. Ang kabukiran ng Panginoon ay malawak at handa na ang mga aanihin. Ikaw ang inaantay ng Diyos. Tayo ang inaantay ng Diyos para gumawa sa isang pag-harvest. Hallelujah. Mayroon tayong magagawa para sa Panginoon. Hallelujah. Mayroon tayong magagawa para sa kakapuri ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. Pasaliksik po tayo sa Diyos. Hallelujah. Let's communicate with God. Hallelujah. Lalo po natin pasaliksik sa Diyos ang puso natin. Hallelujah. We are all the servants of God. We are all the servants of the Lord. Tayo po lahat ay manggagawa ng Diyos. Mayroon pong nakalaan na gagawin. Mayroon pong gagawin na inilaan sa atin ng Panginoon. What we need is, hallelujah, are we willing to do the task? Willing ba tayo na gumawa ng mga gawain na yon para sa Panginoon? Ikaw ba ay handa na gumawa para sa Panginoon? The altar is open. Hallelujah. The altar is open for us to talk with the Lord. Hallelujah.